ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Yes, mga igala, may adlaw ka natong tanan og welcome din sa itong panaguban sa itong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban ninyo Armando Feniquito, mga igala. Yes, mga igala, no? It's a Vermans, mga igala. Puna ka-violet ko karon. Wait, mamanaw mo ang konti ng mga atarbas sa Lunes, mga igala, no? ASEAN attire. Ba't mo ASEAN ba ni? Pero, ASEAN mo ni mga igala kay, ingon sila, kung ano ni, mura ni kanang pang Indonesia daw, sa Indonesia daw nigikan daw mga igala, no? Inspired. Anyways, mga igala, dinito sa to ang hisgutanan karong hapunan, mga igala, no? Atong tambayan. Karon katong Biyernes, mga igala, no? Naimbitahan ta mga igala, no? For a forum, no? Sa to Philippine Deposit Insurance Corporation, mga igala. Nasa hisgutan nito, mga igala, no? Kung unsa ba ang role sa bangko, mga igala, or unahan sa ato, mga igala, unsa ba ang ilahang role, no? As PDIC, no? Unsa ba ang mga bagong mandato karon sa PDIC, no? So dito, mga igala, no, initial lang, mga igala, kaya ato na hisgutan po ni mga igala anong kinahanglan ta mubutang sa bangko kwarta, no? Pero ang kanong gana, mga igala, importansya, mga igala, no, ganong nindot gihapon mabutang og kwarta sa bangko, it's because it's safe, no? Aside sa gwardyado, no, kung manirado pag ng bangko, mga igala, mabalik pag na si may insured pag na, no, safe pag na, may mabalik man sinyo ang kining tawagan ni maong kwarta ninyo, no, up to 1 million na deposit kaya nila na ibalik, mga igala, no? It's because insured siya sa Philippine Deposit Insurance Corporation, no. Kuan lang ni siya, mga igala, para sa mga bangko, no. So dito maglangan, mga igala, si sir nang bahala mag-explain ani, mga igala, no. Ato na paminawan, mga igala, no, ang kuan ang Vice President for Corporate Affairs Group, mga igala, no, sa PDIC or Philippine Deposit Insurance Corporation, mga igala, na si Sir Jose Villaret Jr., mga igala. Paminaw na to. Lahat po ng deposito natin sa bangko ay protected ng PDIC. Hindi po kasi kami maingay, pero we are doing our services by providing protection to all the deposits in the banking system. Ang PDIC po yung government agency
na ang aming pong layunin ay to protect depositors. At dahil po doon, people have confidence in the banks, therefore it can promote financial stability. We are established in 1963 at ang gusto po namin ay maging by 2028, maging maayos po ang ating banking system at isa po kaming key pillar para pag-promote ito. Ang PDIC po, ang Philippine Deposit Insurance Corporation, ay attached agency ng Bangko Sentral ng Pilipinas. At kami po ay bahagi ng Financial Sector Forum at ng Financial Stability Coordination Council. Ito po yung mga groups ng mga regulators sa Pilipinas na tumitingin po sa issues, sa mga trends, sa banking system at sa financial system para po maayos natin, mapanatili na ito po ay malakas at matatag. Kami po ay member din ng Financial Inclusion Steering Committee. So kung kayo po ay, kung familiar po kayo sa financial inclusion, kami po ay bahagi no that we're contributing to it. Lastly, PDIC is a member of the International Association of Deposit Insurers. So alam po namin yung mga latest trends sa deposit insurance at yung kaya po ma-adapt sa PDIC ginagawa po namin. So our vision and mission are here. So hindi lang po kami, kung narinig niyo kami pag may nagsasarang bangko, higit pa po doon yung papel namin. Ang papel po namin ay to protect the depositing public at to promote confidence in the banking system. Next slide, please. Okay. So, just to inform everybody, lahat po ng deposito ay insured ng PDIC. Savings, time deposit, demand o checking deposits in pesos or other currencies na i-recognize po ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Basta ito po ay nakalagay sa isang deposit product ng isang bangkong nag-ooperate sa Pilipinas kay local o foreign bank, ito po ay covered ng deposit insurance. Lahat po ng bangkong nag-ooperate sa atin ay member ng PDIC. Pero gusto po namin paalala na hindi po kasama dito yung cooperatives dahil hindi po sila bangko. At yung non-stock savings and loan associations, marami dyan yung mga savings and loan, but they are not banks, therefore they are not part of the deposit insurance protection. I mentioned this earlier, we have about 20 trillion deposits with 151 million accounts. At sa buong deposit po na to, almost 25% are insured. Meron po kasi mga deposito, lalo na po yung more than 1 million, yung balance po, yung 1 million insured, pero yung in excess of 1 million, hindi na. Pag-usapan natin mamaya yun. Pero po, yung mga deposit accounts na meron pong balance na hindi lalagpas ng 1 million, nasa 98.7% na. So in effect, there are about 1.3% of the total accounts ng 151 million ang may balancing higit sa 1 million. Therefore, they are just partially insured. Now, let's look at Davao Region or Region 11. The growth in the banking system is good kasi nag-increase yung number of offices from June 2024 to December 2024. These are based on the report of banks to PDIC. In terms of accounts, dumami rin from 2.8 to 2.9 in a matter of 6 months. And in terms of deposits, lumaki din from 404 billion to 425 billion. Indeed, this just shows that Region 11 is really a growth region. Next slide, please. Now, Davao del Sur, where we can see Davao City, we can see also the trend to be consistent with the region. It's a growing region in terms of offices, in terms of accounts, and even in terms of total deposits. So we can see that in this area, all the more depositors should be aware of the protection they enjoy for deposit insurance. So, mo to mga igala no, ang pauna nga to nga kuan kay pauna nga kuan nato no, pauna nga diskusyon no o panaghisgot no sa atong ginatambayan karon mga igala no kaning PDIC mga igala gilahang mandato mga igala no.
So, anyways, ayaw sa mo bitaw, wag mo na kayong bibitaw. Kay padayon na to ng hisgutan, kay kabalo ko, nabitin pa mo, no? Nabitin pa gyud mo. So, atuasa ng karon mga igal, no? Atuan ng padayon na to ng tambayan, mga katambayan, no? Sa itong pagbalik ko man lang, so importante, pahinumdum ni atong Sibianan. Yes, mga igala, balik kita din sa itong panaguban, sa itong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban ninyo, Armando Fenequito, mga igala. So, anyways, mga igala, unata mo aginod sa itong hisgutanan karon, no? Nadungog na ba ninyo ang invasion nila Mariah Carey karon ni Jose Marichan, well, Jose Marichan to, Pilipino. Jose Marichan ginamay no, siguro ko no, ginahimong meme nga nagasilip-silip na si Jose Marichan ito sa mga katambayan sa internet. Ops, malapit na. Oops, bukas na. Ay nako, mga igala, no. So every time mga igala, no, kaning kuan pod, no, pag Burmans may mga busy bangko. Daghan may mga deposits may igala niya. Sige po sila check ups. Pa-check pa rin sa AMLA. Tsari. Asa ba nagikan, no? Kisa ning gasto. Oh, mga nepo babies ba ni? Tsari. Joke lang. Kita mga igala, eh. Oh, daghan na kay tag mga kwan karon ba, no? Daghan kayo mga memes na karon tungod sa mga pangitabo diri sa tong nasod karon mga igala, no. Oh, sa una mga igala, napatoy kwan mga igala, napatoy meme nga nalipay si Bella Crawford man to na nalipay na daw sila karon mga igala kay sa una daw pag magulan magbaha daw kuno ang bayot pasanginlan karon di na kontraktor na. Nalipay gid daw niya eh. Wow, but anyways, joke mo ganun bayot mo gipasanginlan ano bayot nagpaulan. Karon mga igala at least kuan na no, nabalhin na sa contractor. But anyways, may galan dito sa tong kano. Padayon na tong tambayan mga galan, no, ang katong presentation o mandato sa tuang Philippine Deposit Insurance Corporation mga galan, no, as a government institution mga galan nga mo'y namahala mga galan, no, sa mga deposito sa mga bangko mga galan, no, para masiguro nga safe ang mga kwarta sa to mga depositors mga katambayan. So anyways mga galan, kuan na to, no, padayon na tong paminawon mga igala, no, si Sir Jose Villaret Jr. mga igala, ang Vice President for Corporate Affairs Group sa Philippine Deposit Insurance Corporation. Paminawon na to, balik. Now, bago ko tumuloy sa deposit insurance na to, ipapakilala ko muna sa inyo yung PDIC because hindi lahat po ng tao nakakilala sa PDIC, pero for those who are availing banking services, nandyan lang siya nakalagay sa paligid but hindi sa atin klaro. We talked to one person na sabi lang niya, naalala niya, member PDIC, yung mga sa commercial nung araw. Isa nung araw na commercial pa yun, di ba? So ito gusto ko namin ipaalala kung sino ang PDIC. Meron po kaming tatlong roles. We are a deposit insurer, we are a core regulator, and receiver of closed funds. As deposit insurer po, I think nasabi na ni Ora kanina ito, na meron po tayong paalala na ang lahat ng deposito ngayon ay merong insurance o guaranteed up to 1 million pesos per depositor per bank na nagsimula na noong March 15. Anong ibig sabihin nito? Lahat po ng deposito natin, basta hindi lalagpas ng 1 million, they're already provided a guarantee na meron tayong safe yung ating deposits. At yung worst scenario na ating iniisip, kung sakaling mapasara yung bangkong yon ng Monetary Board ng Bangko Sentral ng Pilipinas, meron tayong mababalik na pera. Actually, may nagtanong sa akin nung nakaraan, kung halimbawa ang deposito ko ay 10,000 pesos at nagsara yung bangko, bibigyan niyo ba ako ng 1 million? So sabi ko, ang sabi po natin sa ang inyo pong insurance ay up to 1 million. Depende po sa inyong deposito. So, wala naman po kayong binayarang premium eh. Hindi po ito life insurance o non-life insurance na pag kayo po ay covered ng 1 million, kung sakali may mangyari, 1 million makukuha ninyo. Just to clarify, wala pong binabayaran ang depositor na premium. Ang deposit insurance po is a social or a public policy of the government. Kaya po kami government institution. Ang premium po ang nagbabayad po yung bangko.
a very small amount of 1/5 of 1%. Ang liit na kanilang total deposits. As insurer, ang PDIC po ang nagmamanage ng Deposit Insurance Fund. Ito po yung ginagamit naming pondo para po pangbayad sa mga closed banks, sa mga deposit ng closed banks. At nagsisilbi din po ang capital ng PDIC. Now, this is one not much heard of role of PDIC. We are a core regulator of banks. Sino po ang regulator? Bangko Sentral. Bangko Sentral. Kami po ay tumutulong. Kaya po kami co-regulator kasi po nag-issue po kami ng regulation sa bangko tungkol po sa deposits. Kasi since kami po ang insurer, titignan po namin na kanilang deposit operations ay tama. Kami po din ay tumutulong sa pag-examine ng bangko. Yan po yung bank examination. Ito po yung trabaho ng Bangko Sentral to check kung ano yung kalusugan o yung status ng bangko. Tumutulong din po kami doon. At kung meron po mga anomalya, may problema o fraud na nangyayari sa bangko, kami po ay nag-iimbestiga at kung kailangan pong mag-file ng kaso, we do. Marami na pong nangyaring ganyan. Finally, ang amin pong trabaho din ay maging receiver. Ano sabihin ng maging receiver? Pag nagsara po ang isang bangko, kailangan pong merong mga siwa kung paano ito tuluyan ng ma-terminate. Kasi kahit anong negosyo, pag nagsara o nalugi, kailangan ayusin yung records para hindi bitin. Meron bang utang ito? Meron bang mga properties ito? Meron bang mga nadihadong empleyado o mga supplier ito? Kailangan pong linisin yun para malinis, para bumalik po yung kumpiyansa ng mga depositor sa bangko. Kahit po nagsasara, meron po dapat maayos na closure. No? Hindi lang po relasyon yung kailangan may closure. Pati po sa banking, kailangan po malinis din po natin. Ako, minakurot yata akong puso. Okay, so, kami po yung nag-take over ng bangko. Pagkaliba po sabihin po ng monetary board, this particular bank is now ordered closed by virtue of blah, blah, blah. PDIC is the one going to the bank, serving the closure, and presenting ourselves as the receiver. So, wala na pong karapatan yung mga opisyal at board ng bangkong yon once that order is served. So, maraming drama dito. Kasi if you're an employee of the bank, you've been working in the bank, suddenly, when the order was issued by the monetary board of the BSP, here comes PDIC officers serving this notice at wala na kayo. So, it's really an emotional and at the same time medyo critical yung panahon na yon to serve as yung order of liquidating the bank. Now, ano pong ginagawa namin as receiver? So we take the inventory of all the bank records. We clean up, we talk to all the employees para po maayos yung turnover. We get the cooperation of employees to help us out. Tapos, we collect the loans. Hindi na yung bangko yung nagko-collect. Maaari pong, I heard this from one person. Nagsara yung bangko nila, so masaya siya kasi wala nang manginingil sa kanya. Unfortunately, PDIC will do the job. Kasi kailangan nga pong i-close linisin para makolekta yung loans kasi yung bangko yun may mga liabilities which I will discuss in the next point. We also conduct an inventory of all the assets of the bank, properties, kasi ang plano natin linisin, i-liquidate. Bakit natin kailangan gawin ito? Ba't natin kailangan kolektahin lahat ng pera o pwede maipera sa bangko nagsara? Kasi the third point is, merong liabilities yung bangko na dapat nating masettle.
meron silang mga pwedeng mga fees or taxes sa government na hindi pa nababayaran. Meron pang mga sweldo, benefits yung employees nila na kailangan bigay dahil nagsara na sila. Meron silang mga deposit, mga suppliers na maaaring hindi nabayaran by the time of closure kaya kailangan ayusin. So ito yung tinatawag na closure. Nililinis ng PDIC as receiver yung records ng bangko matching the assets with liabilities. So, at ang guidance po ng PDIC in doing that is the civil code. Dahil sinasabi po doon kung ano man pong pera meron yung nagsarang bangko, kailangan pong sundin yung order. Pero po kasi kailangan unahin muna yung sa gobyerno, pagkatapos sa empleyado. Huli po, pinakahuling-huli na pwedeng bayaran o makakuha ng anumang bagay from the closed bank, yung may-ari. Kung kinulang na po yung assets ng bangko, yung may-ari po ang magtitake ng hit. Pwede na siyang walang makuha. So, kaya maaaring sa Davao, I remember years ago we're here, we are promoting the sale of some properties of closed banks in the area. Hindi pa, iba pa, marami pa. Kalimutan ko na, marami na. Marami man ang bank sa Region 11. Pero we sold some properties, nasa BSP pa kami nun pumunta. We announced na meron mga properties na binibenta at ito'y dahil sa aming role na yan. Hindi ko naman tandaan, madami na. Matagal na kasi may nagsara dito sa Davao Okay. Now, balikan natin yung sinasabi ni Ora kanina na 1 million pesos per depositor per bank. Magandang pakinggan. Pero ano ba ibig sabihin ito? Yung para MDIC na lang ha. Yung MDIC po, ito po yung amount, pinaka-maximum amount na pwedeng tawag po namin ay guaranteed as safe ng PDIC sa inyong bangko. We have said that it became effective March 15, 2025. Kung kayo po'y nakikinig sa mga balita sa ibang bansa, ginagamit po ang deposit insurance na pang-kalma sa mga depositor o sa mga tao na nawawalan ng tiwala sa banking system. In the case of the Philippines, yung pagtaas po natin ng MDIC ay isa pong proactive measure. Ano pong ibig sabihin nito? Wala pong krisis. Wala pong nakikita tayong masamang mangyayari. Pero ginagawa po natin ito kasi gusto po namin magpatuloy yung confidence. The last increase in deposit insurance cover was in 2009. Bata pa yung iba dito. Oo, 500,000 yun. 16 years ago na yon. Ang sabi ng mga, nung pinag-uusapan namin ito, yung 500,000 pesos na pwede mong mabili, dati pwede sa kotse yun brand new car. Wala na. May mabibili ka bang? Meron siguro. Pero yung kaya mong bilhin ng 500,000 noong 2009, hindi na kayang bilhin ngayong 2025. So kailangan na niyang i-adjust. Dinoble na nga at 1 million. Okay. Nasa batas din po sa state policy na kailangan tingnan, pansinin kung relevant pa ba yung protection na binibigay ng MDIC. Next slide please. So, ito yun, no? Nagsimula tayo noong 1963 at 10,000. Pero ngayon, 2025, naging 1 million na. If you also notice, simula noong 1963 hanggang 2009, ang pag-adjust ng MDIC ay sumagitan ng batas. Either a Republic Act by Congress or a presidential decree by the President. But in 2025, the latest adjustment was made by the PDIC Board. Bakit? Ito po ay bagong kapangyarihan ng Board of Directors ng PDIC na ipinasa ng Kongreso sa PDIC Board. Kaya po, maasahan po natin na mas masusing pinapansin, minomonitor yung relevance ng MDIC dahil hindi na po ito galing sa Congress.
So, the board will just look at this and based on the charter ng PDIC, every 3 years kailangan siyang ma-review. I think I just mentioned this. The authority of the board now is to review the MDC every 3 years. So, para maging mas relevant siya. At kung kailangan i-adjust natin. Ang pangunahing consideration would be inflation at other economic indicators. Nakwento din namin, ako lang, media pala yung kinuwento ni Ora. We went around the country in 2023 and 2024 sa mga bangko at sila mismo nagsasabi na, kailangan na natin i-adjust yung coverage. At parang hindi na relevant yung amount na 500,000 pesos per depositor per bank. Next slide, please. Yung pag-adjust din ng coverage ay actually isang international best practice. Kailangan i-review ito ng PDIC para maging makabuluhan at makatotohanan sa halaga ng pera sa kasalukuyan. Okay, paano natin nalaman yung 1 million? This is added information for our friends in media. Ang MDIC po ay in-adjust natin dahil sa inflation at saka sa GDP per capita. Simple lang ito. Yung inflation, yung halaga ng pera noong 2009 na 500,000. Diba sabi natin, yung 500,000 2009 hindi na siya makatotohanan, mababa na siya ngayon. Pag in-adjust mo yung 500,000 using inflation to 2025, it will approximate 900 something million. So in the round off na lang natin, something, may exact amount, sumungkod ko sa'yo. 900 million. Ito, sama, sorry, 900,000 lang. Okay. 900 something thousand. It's okay. In-round up na lang natin to 1 million. So, that's the first point. The second point, tinignan din namin yung MDIC ng ibang countries na nasa lower middle income. Yung kapareho ng Pilipinas na kategorya sa World Bank. At nakita namin, yung ratio ng coverage nila, ng MDIC nila, doon sa GDP per capita. Yung GDP per capita kasi parang ito yung measure ng average income ng mga tao doon. Ay nasa 4. Ibig sabihin, yung MDIC nila, 4 times nung laki nung GDP per capita. Ang Pilipinas, 2.3. So therefore, i-adjust natin yung MDIC natin para maging 4. At para maging 4, our MDIC should be 1 million. So we look at these two indicators and then we recommended to our board na it should be 1 million moving forward. At ito po ang magiging MDIC natin for the next 3 years unless and or until merong pagbabago sa mga economic indicators na ito. Ngayon, ano na ngayon nangyari? Wala tayong pointer. Wala. Okay. Yan. Thank you, Trish. Kung hindi natin in-adjust yung coverage, by end of 2025, Trish, 18%. Ang total deposits na covered ng deposit insurance ay 18%. Ibig sabihin, less than 1/4 ng deposits ay guaranteed o protected ng PDIC. At fully insured accounts, 97.6. At 97.6 lang ng mga accounts ang fully insured. Dahil sa inakyat natin to 1 million effective noong March, yung total deposits na protected ng PDIC, visibly guaranteed ng PDIC, is now approaching 25%, or ibig sabihin 1/4 na. At yung fully insured accounts ay 98.6. There were several millions of pesos of deposits that are now covered
and also another set of millions of accounts. Tama ba? O 2 million from 145,000 accounts. No, 145 million yan. 145 million accounts, naging 147. Mga 2 million accounts are now fully insured. So it now gave benefit to more depositors and more of their deposits. Ang PDIC po ay merong deposit insurance fund at the amount of 237 billion by end of 2024. Enough to handle risks in the banking system. At we're expected to reach 5.1% in year 2025, meaning yung fund namin kayang i-cover ang 5.1% ng total insured deposits by year end and considered to be adequate. I think I'm just concluding. Ito po yung key takeaways natin. Number one, importante po na inilalagay natin yung pera natin sa bangko kasi it's a means to protect your money. Other ways or other places to put your money may not be safe. At yung pera ninyo sa bangko is protected by PDIC up to 1 million pesos per depositor per bank. Ang pag-adjust po ng coverage natin ay hindi po dahil merong krisis. Ito po ay isang proactive measure para patuloy po tayong magtiwala sa bangko at ma-promote ang financial stability. Ang bago po nating MDIC ay desisyon ng Board of Directors ng PDIC at hindi na po ng Kongreso. At ang board po natin ay meron pong kapangyarihan to review the MDIC every 3 years, with the following basis. Tingnan nyo inflation at ibang economic indicators. Ginawa po natin yung pag-aaral na to in collaboration with a consultant from World Bank at best sa international practice. Finally, ang PDIC po ay may deposit insurance fund na malakas at well-positioned to support the increase. Ito po yung bagong mga makikita natin sa bangko. Nasa procurement stage po kami. Dati po ay white and blue, no? Now, this will be, we discussed this with the banks, at ito po ay lalabas before the year ends. So, ito po yung nasa kaliwa po yung square, ito po yung decal na dapat pong ikabit sa pinto. Maaari pong may mga nakakabit ngayon, either yung luma, pero it should be now 1 million pesos. Kung meron po nakita kayong 500,000, can you help us remind the bank na meron na pong 1 million ngayon? Wala pa sila nito, pero meron po silang mga pinapaskel to show as 1 million. Ito naman pong sa kanan, ito po yung standee. Ito po yung makita natin sa mga counters na dapat po ay 1 million na. Again, PDIC is in the process of procuring at ito po ay malidistribute sa lahat ng branches ng bangko sa Pilipinas before the end of 2025. Kung meron po kayong additional na katanungan o meron po kayong gustong malaman, maaari lang po kayong mag-inquire sa aming website. You can check our Facebook account. Sana po paki-like na po yung Facebook namin para you can receive regular feedback. Karamihan po ng aming mga kaibigan sa media, they are subscribing to our X account o Twitter account para po meron kayong secured na source. Meron din po kaming YouTube channel for information about PDIs. Kung inyo pong napansin, pagpasok po ninyo, kinuha po namin yung email addresses ninyo. We want to include you in our database para po meron po kaming mga press releases, we can share it to you para po makatulong sa inyong mga target audiences sa PDIC. Kung meron po kayong mga suggestion o queries, meron tayo yan. You can inquire sa amin pong email, yung ccd@pdic.gov.ph o pan@pdic.gov.ph. Kung meron po kayong nabalitaan o meron kayong gusto i-share sa amin, feel free to send that. Pwede rin po kayong tumawag sa amin sa mga hotlines doon
At kung magawi po kayo sa PDIC sa Makati, pwede po kayong tumingin sa aming Public Assistance Center kung meron po kayo gustong idulog o tulungan. Unfortunately po, wala kaming regional offices pa. But we're really planning to have one in Davao. We hope to have that very soon, but that's something we're working on. Alam po naman yung sa gobyerno, marami kayong pag-uusapan para lang magbago yung structure. But really considering to having an office here. Habang wala pa, medyo ito muna po yung ating setup sa ating pong digital channels. So, mo to mga igala, no? Ang ato ang gisgutan karong hapon na mga igala, atong gitambayan mga igala, no? Hopefully, no, nga, bisag gitambay ta diri sa programa nato mga igala, unta natay natun-an, no? Actually, mga igala, no? Naglali sa karon kay malipay mga tambay karong Bermans mga igala, kada pinaskuhan mahatag charing. Bitaw ay so hopefully na bitaw may natun-an bitaw no sa pagtambay diri sa ato ang programa mga igala no. Okay, of course mga igala no, tubong nato no, ang tanan ta makatuon mga igala no. Everyone should know, should be informed mga igala kung sa ba dapat tingkuan sa ato ang gobyerno mga igala. Dili lang ta dapat no nga maging nonchalant lang ta. Wow, very abused word kina nonchalant mga igala no karon nga panahonan. But anyways, may gala, unta, no, daghan bitaw. Anyways, may gala, padayon itong hisgutan ni may gala sa maabot ng mga adlaw, may gala, it's, anong kinahanglan na tumukuan sa bangko, no? Anong kinahanglan na deposito sa bangko, no? Medyo, mas explain, mas kuha na to, no? Dili pa palawan, but ato ang ipasabot mga gala, no, ipaklaro, no? Sabi kalahian sa bangko, ang bangko bang anong gamay interest ang bangko, di ba? So, mao na siya mga igala nga to ang isgot ng sunod adlaw mga igala. Anyways, may kamatay kong oras ang anak sa Dibo Persa sa DXRP Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao. Ako yung nakauban Armando Feniquito. Alang sa tambayan sa Radyo Pilipinas. Hanggang sunod sa daghang salamat og may adlaw kanatong tanan. Amping takanunay.